pribilehiyo na mabigyan ng pagkakataon na makapaghayag ng iyong salita sa pamagitan po ng ating pastor na si Pastor Ryle. At tayo po ay naatasan at nawa Panginoon ay nawa na ang Panginoon ay maging gabay sa atin sa araw na ito. Manalangin tayo at Panginoon, maraming salamat Panginoon sa umagang ito na kami po ay dumudulog sa iyo at nagpupuri at patuloy o Diyos na tulungan mo kami sa aming gagawin na ito o Diyos na maihayag ang iyong salita at ang pagpapakumbaba, Panginoon, at maitama ang aming puso at isipan, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po at atin pong ang ihayag po ngayon yung love one another, a command we should not take lightly. And buksan po natin ang ating Biblia sa unang 1 John chapter 4 verse 7 to 12. 1 John chapter 4 verse 7 to 12. Okay. Bago po natin basahin, may tanong po ako sa inyo. Ano ang mararamdaman nyo kapag nakakita kayo ng isang pamilya na nagpo-post sa social media na kanilang mga family pictures? At dahil sa mga pictures na yon, maiisip ninyo na tila close sila at masaya ang kanilang pamilya. Ngunit kapag nabigyan kayo ng chance na makasama silang mamuhay sa loob ng isang linggo o isang buwan, ay makikita niyo na puro sigawan ng nanay at tatay, tapos ang mga anak naman ay walang pakialam sa mga nangyayari. Ni walang pakialam sa kalagayan at itsura ng kanilang bahay. Hindi tumutulong sa gawaing bahay at makikita mong lagi ding nag-aaway ang mga magkakapatid. Ito ang paulit-ulit na nangyayari araw-araw. Ano ang mararamdaman mo kapag nakita mo ulit silang nagpo-post ang family pictures sa kanilang social media na naka-smile, magkakayakap, kumakain, magkakasama sa restaurant at may caption pang "Family is love"? Ano ang mararamdaman nyo? Siguro ang iba sa inyo ay matatawa. Ang iba naman ay maiisip na hindi naman totoo yan. O ang iba maaari magsabi na pakitang tao. Pakitang tao lang naman yon. Base sa mga ito, pwede natin itong mailarawan bilang hindi kapani-paniwala. Maaari nga nating masabi na parang hindi sila pamilya. Ang ganitong pag-iisip ay nagpapakita na tayo ay may natural na kaalaman o pag-iisip sa kung ano talaga ang pamilya. Meron tayong expectations na kung ano ang isang pamilya. At ang Biblia ay malinaw na naglalarawan sa mga mananampalataya o iglesia bilang isang pamilya. Meron pang teologo na nagsabi na ang pamilyang ito ay higit pa kesa sa pamilya sa mundo dahil ito ay pamilyang nagpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Kung gayon, masasabi natin na mas mataas ang expectations para sa pamilya ng mga mananampalataya. At ito ay dapat ding tunay na nakikita sa pamamaraan ng pamumuhay kasama ang isa't isa. Sa umagang ito, tinuturo sa atin ng salita ng Diyos ang kahalagan na makita sa pamilya ng mga mananampalataya ang patunay at tanda na kung ano ang isang pamilya. Ating basahin ang 1 John 4:7-12.
First John First John 4:7-12. Basahin po natin. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi na tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pagtubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang makikitang kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na patuloy o Diyos na ikaw ang maggabay sa bawat isa at patuloy na pangunawa at magbigay sa amin ng kaliwanagan Panginoon at may tama ang aming buhay at ang aming mga puso, Panginoon, sa araw na iyong mga salita, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang liham ni Juan ay hindi tiyak kanino man, particularly ito naka-address, ngunit malinaw na ito ay para sa mga mananampalataya o mga nagsasabi na sila ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Dito ay pinabuluhanan ni Apostol John ang mga maling katuruan patungkol sa Panginoong Hesukristo. Isa dito ay ang katuruan na si Jesus ay hindi tunay na pumarito sa laman. O sa madaling salita, siya ay hindi naging tao. Itinama din niya ang pag-iisip na maaari kang maniwala sa Panginoong Hesukristo at mabuhay sa imoralidad dahil nga ang ginagawa daw na sa pisikal na katawan ay walang kinalaman o hindi nakakaapekto sa espiritual na kalagayan ng isang mananampalataya. Isa din sa tema na makikita natin sa liham na ito ay ang katiyakan ng kaligtasan. Kaya sabi ni Juan sa huling chapter sa liham na ito, sa verse 13, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong mananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. May tatlong palatandaan ang pinakita dito ni Juan. At kung titingnan natin mula sa chapter 1 to 3, makikita natin ang dalawang palatandaan. Ito ay ang paniniwala sa tamang doktrina o katuruan at pagkakaroon ng tamang pamumuhay. Sa madaling salita, ang katiyakan ng kaligtasan ay para sa mga naniniwala sa tamang katuruan patungkol sa Panginoong Hesus at nagsusumikap na mamuhay ng may kabanalan. Ibig sabihin, ang katiyakan ng kaligtasan ay bunga ng patuloy na ugnayan sa pagitan ng panglabas na mga patunay. Iyon yung pamumuhay na may kabanalan at ang panloob na patotoo. Yung paniniwala sa katotohanan patungkol kay Kristo. Kapag sinusunod natin ang mga utos ni Kristo, malalaman na tayo'y nananatili sa Kanya, ngunit nalalaman din natin na tayo'y nananatili kay Kristo dahil sa gawain ng Espiritu sa atin. Tinitiyak ng banal na Espiritu sa atin na tayo'y kabilang kay Jesus sa pamagitan ng paniniwala sa katotohanan. Inihayag sa Biblia, ngunit hindi siya kumikilos ng hiwalay sa mga panlabas na patunay ng pananampalataya at iyon nga po ang pamumuhay sa kabanalan.
Ang pangatlong palatandaan o patunay naman ng katiyakan ng kaligtasan ay ang pagkakaroon ng tamang pagmamahal. Malinaw na pinakita ito ni Apostol John na sinabi niya sa chapter 4, verse 7, tingnan natin ang ating mga Biblia. Sabi po dyan, ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. At nagpatuloy sa verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Ito ay diretsahan at malinaw. Walang paligoy-ligoy. At wala tayong maaring maidahilan ang umibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Kanya. Malinaw na ito ay isa sa mga tanda o patunay ng tiyak na kaligtasan. At sa pagpapatuloy, ibinigay din ni Juan ang dahilan bakit ito ay tanda ng kaligtasan. Kung pagpapatuloy natin babasahin ang verse 8, sabi po dyan, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin nito, ang pag-ibig ay higit pa sa pagiging katangian ng Diyos. Sa halip ito mismo ang kalikasan na niya. Siya po ay pag-ibig. Sa makatwid, kung tayo ay nakikiisa o kung tayo ay tunay na niligtas, kung tayo ay tunay na mga anak ng Diyos, tayo din ay makikibahagi sa kanyang kalikasan. Ibig sabihin, makikita sa atin at nararamat lang na makita sa atin na mga mananampalataya ang ganitong kalikasan ng Diyos. Kaya po ang utos sa atin sa pamamagitan ng sulat na ito ni Juan ay, balik tayo sa verse 7, mag-ibigan tayo sa isa't isa. At ito po ang mensahe ng Diyos para sa atin sa umagang ito. Ang bawat mananampalataya ay minamahal ang isa't isa. Ulitin ko po, ito po ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Ang bawat mananampalataya ay minamahal ang isa't isa. Ngayon, bago po tayo dumako sa verse 9, gusto ko lang na makita ninyo na ang mga mensaheng ito ay may pinapahiwatig sa atin. Ang katotohanan na ang bawat mananampalataya ay minamahal ang isa't isa ay nangangahulugan na nararapat ng isang mananampalataya ay aktibong kabilang sa isang lokal na iglesia. Pakinggan po natin ng mabuti. Ulitin ko po. Nararapat na ang isang mananampalataya ay aktibong kabilang sa isang lokal na iglesia. Ibig sabihin, kailangan na maging kasapi ng iglesia ang isang mananampalataya upang magkaroon siya ng kapwa Kristiyano na kanyang mamahalin. Ito po ay hindi optional para sa isang taong nagsasabi na siya ay nananampalataya kay Kristo. Pero ang nakakalungkot po, marami ang nagsasabing sila ay nagtitiwala kay Jesus, ngunit hindi interesado sa pagiging kasapi ng isang lokal na iglesia. Kung ganito, paano nila magagawang sundin ang utos ng Diyos na mahalin ang ibang Kristiyano? Ang panawagan na magmahal ay hindi lamang po theoretical o sa salita lamang. Bagkus dapat itong makita sa konkretong mga gawa ng paglilingkod sa kapwa mananampalataya. At ito ay nangyayari lamang sa loob ng pagsasama at pakikipagkaisa ng mga banal sa isang lokal na iglesia. Kung kaya ikaw po na nakikinig, maganda na dumadalo ka tuwing linggo. Ngunit hindi iyan ang ganap na pagsunod sa Diyos. Dapat kang maging miyembro ng isang lokal na iglesia. Kaya sa mga hindi pa po member, nawa ay sumunod po tayo sa mga mandato ng Diyos na maging kasapi ng isang lokal na iglesia. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, natutunan natin ngayon ang tatlong tanda ng tiyak na pagliligtas ng Diyos sa isang mananampalataya. At ang pangatlong patunay, which is ang pagkakaroon ng tamang pagmamahal, ay napakahalaga. Dahil mahalagang maging tama ang ating doktrina at pamumuhay. Ngunit,
kung hahayaan nating ihiwalay ang ating mga sarili sa ibang mga Kristiyano kung saan hindi natin magagawa o mapapractice ang pagmamahal sa kapwa mananampalataya, o di kaya tayo naman ay palaaway o walang pakialam sa iba pang mananampalataya, malamang magiging questionable ang ating katiyakan ng kaligtasan. Bakit? Ulitin ko po, sabi sa verse 7 to 8, ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. At ang ugat ng ito ay mismong kalikasan ng Diyos. Siya ay pag-ibig at nagpatuloy suwa na ipakita kung paano inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sabi sa verse 9, dito, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Pinapakita sa atin dito kung paano natin dapat tularan o gayahin ang Diyos sa pagmamahal natin sa bawat isa. Pinakita niya sa atin kung paano nahayag ang pag-ibig na ito upang maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin kapag sinasabi ng Biblia na mahal tayo ng Diyos at kapag inuutos nitong mahalin natin ang isa't isa. Ito po yung standard ng pagmamahalan na dapat nating gawin at ipakita sa isa't isa. At ito ay may kinalaman sa pagsasakripisyo at pagtanaw sa mas ikabubuti ng iba kaysa sa ating sarili. Gaya ng Diyos na binigay mismo ang kanyang bugtong na anak, at ang Panginoong Hesus ay binigay mismo ang kanyang sarili para sa ating kapakanan. Gaya nga ng sinabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 24, huwag hanapin ng sino man ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Dapat nating itong tandaan at sundin. Ngunit kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa, sabi sa verse 10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pandubos sa ating mga kasalanan. Dito ay pinapakita sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay nagmumula sa Kanya mismo. Ibig sabihin, hindi ito nanggagaling sa anumang bagay na nasa labas ng Diyos o hindi ito naaapektuhan na kung anumang labas sa Kanya. Sa halip, ito ay likas na bahagi ng Kanyang banal na kalikasan. Sa mga taong nagkasala, kadalasan ay may panlabas na dahilan kung bakit tayo nagmamahal ng iba. Sa ating makasalanang kalikasan, hindi natin karaniwang minamahal ang hindi kaibig-ibig. Naapektuhan ang ating pagmamahal sa iba sa mga panlabas na mga factors. Ngunit hindi ganito ang Diyos. Malinaw ito dito. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa pagiging kaibig-ibig ng mga nilalang na pinili niyang mahalin. Bagkus ang pagmamahal niya ay nagmula mismo sa Kanya at desisyon niya mismo. Sa katunayan, minahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay hindi talaga kaibig-ibig. Likas tayong mga makasalanan at karapat-dapat lamang sa Kanyang poot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, minahal pa rin tayo ng Diyos at isinugo sa Diyos upang maging handog at upang tuparin ang Kanyang katarungan at ilayo ang Kanyang poot mula sa atin. At alam niyo po ba, ang kaisipan ng mga Grego noong panahon ng pagsulat nito kay Juan ay ang pag-iisip na ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ang pag-ibig sa mga karapat-dapat mahalin. Ngunit kung ang Diyos ay pag-ibig at kung ang Kanyang pagpapadala kay Jesus ang pinakadakilang halimbawa ng Kanyang pag-ibig, makikita natin na ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ang pagmamahal sa mga hindi kaibig-ibig. Bukod dito, yamang si Jesus ay Diyos at inihandog ang Kanyang sarili para sa atin. Makikita natin na nagmamahal tayo gaya ng pagmamahal ng Diyos
kapag handa tayong magsakripisyo ng ating sarili. Maaring kabilang dito ang pagbibigay ng ating buhay. Ngunit kahit hindi man umabot doon, nangangahulugan pa rin ito na nararapat na kusang loob nating ibigay ang ating sarili sa mga gawa ng pagtanggi sa sarili para sa mga taong kahit sa tingin natin ay hindi karapat-dapat sa ganitong pag-ibig. At tunay po, hindi natin maikaila na dahil sa presensya ng kasalanan, magiging mahirap kung minsan ang magbigay ng ating sarili. Kahit pa sa mga inaakala nating karapat-dapat mahalin. Kaya ang aral na ito ng Biblia ay tunay na radikal. Kailangan nating mahalin, maging ang mga hindi kaibig-ibig. At gawin ito kahit na humantong pa sa pagtanggi sa ating mga sarili. Gawin natin ang halimbawa na ating nabasa sa Acts 9. Kung matatandaan ninyo, inutusan ng Panginoon si Ananias na puntahan ang isang lalaking nangangalang Saulo. Alam ninyo ang kanyang sagot? Sabi sa verse 13 to 14, Panginoon, nabalitaan ko mula sa marami ang tungkol sa lalaking ito, kung gaano katindi ang kasamaang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. Sa verse 14, at siya'y may pahintulot mula sa mga punong pari na gapusin ang lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. Sa puntong ito, hindi ka nais-nais at hindi ka ibig-ibig si Saulo. Sino ba naman ang magnanais na puntahan ng isang taong muusig sa inyo at maaring magkulong sa iyo, di ba? Ngunit, ang kasunod na nangyayari ay sabi sa verse 17, kaya't umalis si Ananias at pumasok sa bahay. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, Kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Narinig niyo po ba kung paano niya tinawag si Saulo? Sabi niya, kapatid na Saulo. Kung ating iisiping mabuti, napakahirap na gawin ito. Ngunit para sa isang mananampalataya, makakaya at maaari niya itong magawa. Lumakad lang tayo sa pananampalataya, ibig sabihin, makinig tayo sa kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Gaya ni Ananias, pinaniniwalaan niya ang sinabi ng Panginoong Hesus. At ano ang sinabi ng Panginoong Hesus? Sabi sa verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga pari at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Magagawa nating mahalin ang mga mahirap mahalin kung susundin natin ang salita. Siguro maaaring masabi ng iba sa atin, iba naman ang sitwasyon natin. Wala tayong natatanggap na salita ng Diyos na gaya ng kay Ananias. Mga kapatid, may salita na po ang Diyos sa atin. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin nyo ang umuusig sa inyo. Sa Luke chapter 6, verse 27 to 28, sabi dito, sa verse 27, subalit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan nyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Sa verse 28, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Ito ang kalooban po ng Diyos. Malinaw po iyon. At kung maiisip natin na ito ay para lang sa mga sumasalungat sa atin na mga hindi mananampalataya, nagkakamali po tayo. Alam niyo po ba na ang kapwa natin mananampalataya ay maaari din nating maging kaaway? Maaari pong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, alitan at sigalot sa kalagitnaan natin.
Sa katunayan, ang sulat na ito ni Juan para sa mga mananampalataya. Ang utos na ito, magmahalang kayo sa specifically para sa mga mananampalataya at tunay na maaari minsan o madalas. Nakakaramdam tayo ng hirap na mahalin ng isa't isa. At may malaking chance na isa sa kasalanang kinakaharap ng iglesia na sinulatan ni Juan ay ang hindi pagkakaroon ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya kung babasahin natin ang buong liham na ito, mapapansin natin na paulit-ulit na sinabi ni Juan, magmahalan sila, at ito ay binabanggit niya for about 8 times. At isa sa mga ito ay ang mga sumusunod na talata sa verse 11, mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Malinaw na ipinapakita ni Juan dito na walang anumang maaring ipalit sa pag-ibig. Maaring walang ipalit sa pag-ibig sa isa't isa. Kung kilala talaga natin ang Diyos. Mamahalin talaga natin ang isa't isa. Hindi ito option para sa bawat mananampalataya. Lalong-lalo na sa mga mananampalataya na magkakasama sa isang lokal na iglesia. Malinaw po iyon at nagpatuloy siya. Sa verse 12, walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Bagamat walang sino mang nakakita sa Diyos, ang kanyang presensya ay nahayag sa kalagitnaan natin kapag nagmamahalan tayo sa isa't isa. Sa pagmamahal natin sa ating kapwa mananampalataya, malinaw na nananatili ang Diyos sa atin at higit pa rito. Ang kanyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Ibig sabihin, habang nagmamahalan tayo sa isa't isa, ang pag-ibig ng Diyos ay makikitang lubos na nagkakabunga at kumikilos sa ating buhay. Ibig sabihin, ang kanyang pag-ibig ay napapatunayan at nakikitang makapangyarihan kumikilos sa buhay ng natin ng mga mananampalataya sapagkat siya ay nananahan sa atin. Kaya nga diba sabi ng Panginoong Hesus mismo, na sa pamamagitan ng pagmamahala natin sa isa't isa, makikita ng mundo na tayo ay tunay niyang mga alagad. Nakikita niya kung gaano kaimportante ang utos nito. Walang ibang paraan upang makita ng mundo na tayo ay na kay Kristo, kundi sa pamamagitan ng pagmamahalan sa isa't isa. Ito ay tunay na tanda na tayo nga ay na kay Kristo. Sa makatuwid ay tiyak at tunay ding naligtas ng Diyos. Kaya hindi natin ito dapat ipagsawalang bahala. Tayo po mga kapatid bilang iglesia ay nararapat na lagi itong pakaisipin at sikapin na maisagawa sa kalagitnaan natin. Hindi pwedeng dumadaan ang bawat araw na wala tayong pagpapanalangin patungkol dito. Hindi maaring papunta tayo dito sa ating pagtitipon na hindi lang natin aktibong iniisip kung ano ang magagawa natin para sa mga kapatid natin. Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa isa't isa. Tandaan po natin, mga kapatid, ang bawat mananampalataya ay minamahal ang isa't isa. Yan po ang katotohanan at iyan po ang itinuturo at pinapaalala ng Panginoong sa atin. Makinig po tayo ng mabuti. Kaya bago tayo magtapos, nararapat na bigyan natin ng sagot ang tanong na, paano natin mamahalin ang isa't isa sa practical na pamumuhay? Una, gusto kong tingnan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 22 verse 39. Sabi po doon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pansinin natin ang idinugtong ng ating Panginoon pagkatapos sabihin ang utos na ibigin ang ating kapwa. Sabi niya, na gaya ng inyong sarili. Ngayon, ang tanong, bakit idinagdag ng Panginoong Hesus ito? Alam niyo po bakit?
Mahalaga po ito eh. Ang dahilan ay dahil likas sa atin ang gumawa ng mabuti para sa ating sarili. Tama. Walang pumipilit sa atin na alagaan ang ating sarili. Ang pagmamahal sa ating sarili ay likas, normal, at inaasahan ng ating gawain. Kung paanong ang pagmamahal sa ating sarili ay isang likas na katotohanan, gayon ang dapat ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Ito ay dapat maging natural at normal lang. Hindi bagay na dapat pang ipagpilitan pa. Ngunit mga kapatid, ang gusto ko pong gawing punto dito ay pagtuunan natin ang pansin ay kung paano ito magiging gabay natin sa praktikal na pagmamahal sa ating mga kapwa mananampalataya. At ang punto ay ito, mahalin natin ng tama ang ating mga sarili. Dito magsisimula ang tamang pagmamahal din natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Malinaw na idinagdag ko po ang pagmamahal sa ating sarili ng tama dahil meron pong maling paraan ng pagmamahal sa sarili. Ito ay ang pagmamahal sa sarili na tinataas ang sariling pangangailangan, sariling kagustuhan, at sariling nais kesa sa kalooban ng Diyos. Upang mas maunawaan natin, magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa po, si Jenny ay walang asawa at labis na nagnanais na magkaroon ng asawa. Kapag mas nangingibabaw ang hangarin niya sa pag-asawa kaysa sa buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya, nakikita mo na nakikipaglandian siya. Nagdadamit ng sexing damit, nagpo-post sa social media ng mga pictures na seducing upang makaakit ng atensyon ng mga lalaki. Amen. Isa pang halimbawa, si Peter. Siya ay nabibigatan at nagdidismaya dahil ibinubuhos ng kanyang asawa ang oras at lakas nito sa kanilang mga anak. At dahil doon ay napapabayaan na siya. Makikita natin na hindi mahalaga sa kanya ang pagsunod sa Diyos at ang pagmamahal sa kanyang asawa kapag mas inuuna niya ang pagtugon sa sarili niyang pangangailangan sa sexual na atensyon at pagkalinga. To the point na pinipilit at hinaharas niya ang kanyang asawa. Sa madaling salita, sa mga halimbawang ipinakita ko po sa inyo, ang maling pagmamahal sa sarili ay ang pagbigay sa iyong sarili sa kasalanan at pagkawala ng pakialam sa kalagayan ng iba. Hinahayaan mo ang sarili mo na gumawa ng kasalanan. Pinipili mo ang sundin ang iyong laman kahit na nahihirapan ang iba o kahit na humantong pa ito na magkasala rin ang iba dahil sa aksyon nito. Mga kapatid, kung ganito ang ating ginagawa, hindi natin magagawang mahalin ng tama ang ating mga kapatid. Paano mo maitatama ang iyong kapatid na paraan ng pagmamahal sa kapwa mananampalataya kung alam mo sa sarili mo na ikaw mismo ay gumagawa ng kasalanan? Paano mo mapapalakas ang iyong kapatid sa pamamagitan ng pagtuturo ng katotohanan kung ang iyong oras ay ginugugol mo sa sarili mong mga nais at layaw na dahilan kung bakit hindi mo magawang magbigay ng tamang oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Nagpupuyat ka sa paglalaro, panonood, pakikipag-chat, pag-scroll sa social media, ngunit di mo magawang magpuyat sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Paano mo matuturuan ang iyong mga kapatid kapag ganyan ka? Kaya makikita niyo po dito ngayon, mga kapatid, magsisimula tayo sa ating mga sarili. Kailangan nating mahalin ang ating mga sarili ng tama. Ulitin ko po, ng tama. At ang pagmamahal na ito sa sarili ay ang pagmamahal kung saan ang tinataas mo ay ang Diyos. Dinideny mo ang iyong sarili, ang iyong makasariling pagnanasa. Ibig sabihin nito ay sinasanay mo, dinidisiplina mo ang iyong sarili na piliin ang tama. Na piliin ang kalooban ng Diyos, na piliin ang inuutos ng Diyos kaysa sa iyong sariling kagustuhan. Ang tamang pag-ibig sa sarili ang nibibigay daan
upang maitakwil natin ang ating mga sarili. Kung babalikan natin si Jenny, kapag mamahalin niya ng tama ang kanyang sarili, matututo na siya magtiwala na ang pag-ibig ng Diyos para sa kanya ay higit na mas mabuti kaysa sa pag-ibig ng tao. Magagawa niya ng magtiis kahit wala siyang asawa. Hindi niya kailangang ibenta ang kanyang sarili sa social media. Hindi niya na kailangang magpakita ng laman o magpa-cute at todo post ng selfie sa social media para lang mapansin ng mga lalaki. Hindi na yun ang nakasentro sa kanyang pag-iisip. Si Peter naman ay maaring makaramdam pa rin ng pagkukulang ng atensyon mula sa kanyang asawa. Ngunit sa halip na maging dagdag na pabigat sa kanyang asawa, ay tinutulungan niya ito upang alagaan ang kanilang mga anak. At siya ang nangunguna na turuan ng kanyang pamilya sa paglakad na kasama ng Diyos. Mga kapatid, ito ang una nating dapat gawin. Mahalin ng tama ang ating mga sarili upang maibigay natin ang tamang pagmamahal sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Lalong-lalo na sa mga kasama natin sa lokal na iglesia. Pangalawa, mahalin natin ang ating pamilya. Isang napakalaking pagpapakitang tao ang magagawa mong itama ang iyong kapwa mananampalataya sa iglesia. Sa pagkakamaling nagawa niya, ngunit hinahayaan ang iyong kapatid o magulang sa pagkakasala. Ang sagwa, tignan, nagagawa mong sumunod na panagawa ng pastor mo sa iyo, ngunit kailangan mo ng ilang ulit magsabi ang iyong magulang at kailangan niyang munang magalit o sumigaw bago mo sundin ang pinapagawa niya sa iyo. Sinusunod mo ng may tuwa ang iyong pastor, ngunit puno ng pagdadabog ka pa pag sumusunod sa magulang. Ang pangit makitang ganado ka makipag-aralan kasama ang mga accountability partners mo at aktibong ipinagpapanalangin sila, ngunit walang interes o nagsasabi ng maraming dahilan pagdating sa pagkakaroon ng family worship. Nagagawa mo magturo o mag-preach pero di mo magawang turuan ang sarili mong mga anak. Nangunguna ka sa corporate prayer pero di mo magawang sanayin ang iyong pamilya sa family prayer. Nakakalungkot makita na magbigay na ka ng tithes and offerings pero di mo maibigay ang pangangailangan ng iyong mga magulang o mga kapatid. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito ng mabuti. Ang bawat pagkukulang natin sa pagmamahal sa ating ama, ina, asawa, kapatid na babae, kapatid na lalaki at iba pang kamag-anak ay maaring nag-uugat sa kabiguan nating yakapin si Kristo at sumunod sa Kanya ng tunay. Gaya ng sinabi ni Richard Baxter, ang taong hindi tapat sa loob ng kanyang pamilya ay mahihirap asahang magiging tapat din sa iglesia ng Diyos. Dapat ka munang maging tapat na asawa, tapat na ama, tapat na ina, tapat na anak, tapat na kapatid, tapat na miyembro ng iyong pamilya, bago ka maging tapat na kapatid sa kapwa mananampalataya sa pamilya ng Diyos. Panguli, at magsasabi kong ito ang pinakamahalaga. Kung wala ito ay hindi natin magagawa ang una at pangalawang nabanggit na kanina. At ito ay ang mahalin mo ang Diyos ng buo. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kakayanang umibig ng tama. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak at ang Espiritu niya ang bumuhay muli sa atin upang tayo ay magkaroon ng bagong likas. At ang bagong likas na ito, ang dahilan kung bakit iniibig na natin ang Diyos. Sa katunayan, ito ang ating primary obligation. Sabi nga sa Matthew chapter 22, verse 37 to 38, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Ito ang unang utos at hindi po ito patungkol sa pagkakaayos ng mga utos. Kung ang ano ang una, pangalawa o pangatlo, hindi po iyon tungkol doon. Bagkus, ang unang utos na ito ang pinagmulan o
o sinasandala ng iba pang mga utos. Kapag ito ay hindi mo nagagawa, siguradong hindi mo rin magagawa ang iba pang mga utos. Kaya po mga kapatid, ito ang dapat nating bigyan ng pansin lagi. Bakit? Kasi gaya na nga ng sinabi ngayon lang, kung magagawa natin ito, ay magagawa din natin ang iba pang kanyang utos. At isa na doon ang ibigin ang ating kapwa. At tunay nga, dahil ang patunay na iibig natin ang ating kapwa ay ang pag-ibig natin sa Diyos. Sabi sa 1 John 5:2-23. Dito ay ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tutuparin ang kanyang mga utos at kanyang mga utos ay hindi pabigat. Makikita natin dito na tanda ng tunay na pag-ibig sa kapwa ang pag-ibig sa Diyos. Dahil ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang utos. Ang utos niya ay ang ating ibigin ng ating kapwa. Nakuha po ba natin yon? Kaya po, ang mahalin ang Diyos ng buo, ang pinakamahalagang praktikal ng ating dapat gawin. Dahil sa ganitong paraan, lang natin magagawa na mahalin ng tama ang ating mga sarili. Na kung saan magbibigay daan upang mahalin natin ang ating pamilya. Nahantong sa tunay, totoo, at walang pagkukuha ring pagmamahal sa ating kapwa mananampalataya. Only then we can obey God's command to love one another. Sa pagtatapos po mga kapatid, ang katotohanan at mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito ay ang bawat mananampalataya ay minamahal ang isa't isa. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating sarili ng tama, pagmamahal sa ating pamilya, at panghuli at pinakamahalaga at pinagbulan ng lahat, ang mahalin ang Diyos ng buo. Kaya mga kapatid, ito po ang hamon sa bawat isa sa atin. Minamahal mo ba ang kapwa mo mananampalataya na kasama mo sa lokal na iglesia na kinabibilangan mo? Minamahal mo ba ang sarili mo ng tama? Minamahal mo ba ang iyong pamilya? Minamahal mo ba ang Diyos ng buo? Mamahalin mo na ba ang sarili mo ng tama? Mamahalin mo na ba ang pamilya mo? At mamahalin mo na ba ang Diyos ng buo upang magawa mong mahalin ang tunay na kapwa mo mananampalataya? Ito po ang salita ng Diyos. Tubugon po tayo na may pagpakumbaba na aayon sa kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na pagpapatunay, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, ang aming dapat purihin, at salamat pa yung sa mga mensahe, Panginoon, na makasunod, Panginoon, sa iyong mga utos, Panginoon, na kami magmahalan sa bawat isa, ibigan, Panginoon, gaya, Panginoon, ang aming sarili, na patuloy, Diyos, na ikaw lang, Panginoon, ang ibigin namin ng buong puso, Panginoon, at buong kaluluwa, Panginoon. At ang lahat ng ito ay magagawa namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At kami po ay patuloy lagi, Panginoon, na magpupupuri at magpapasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Magandang umaga po sa inyo lahat.